Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong March 15 taong 2024. At ayan yung nabuong candlestick po natin kahapon ay isang maliit na bullish candlestick. Maliit po yung kanyang katawan. Nagpapakita po ito ng struggle. Ayan, or nagkakaroon po ng labanan ang bulls at saka bears. At ganun din po nitong isang nakalipas na araw. At ayan, base po sa mga nakaraang mga candlestick pa nito ay mula nung binangga nito ang resistance line dito sa 40 digits 3651 ay nagko-consolidate na po ito. At yan yung aking analysis po rito ay magpapatuloy po yung kanyang consolidation dito at mukhang makakaranas pa siya ng correction dito sa support line natin dito sa ibaba na nasa 40 digits 2775. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagte-technical analysis dito ay ayan, meron daw pong isang crypto CEO dito ang nakapagsabi na itong si XRP kasama po itong si Shiba Inu at marami pang ibang mga altcoins ay makakaranas daw po ng price crash. At ayan, i-content po natin ito mamaya. Kaya ayan, nakakatakot naman yan. Price crash, kung pag sinabi ko po kasi nating price crash ay malaking pagbagsak po yan. At iba po kasi ang price correction sa price crash. Kung pag price correction ay bahagyang pagbagsak lamang po yan. Pero kung pag price crash po yan ay malaki po yan na isang or napakatinding pagbagsak. Magiging bearish po ang market condition kapag price crash. Ngayon yung dito sa ating daily chart time frame kay Shiba Inu ay yung aking analysis po sa magiging galaw po nito sa mga susunod na araw ay patuloy lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate or ito po ay magkakaroon ng correction dito sa ating support line dito sa ibaba dito po sa 40 digits 2775. Yan, pero mas mataas po ang posibilidad na ito ay magkakaroon ng correction. Yan, magkakaroon po siya ng correction dito sa support line natin dito sa 40 digits 2775. Yan. Siguro patatamaan niya ito. Papakiramdaman niya kung kakayanin niyang basagin ito or hindi. Kaya ito po yung aabangan natin kasi mukhang magkakaroon nga siya ng isang matinding price correction. Kasi kung pag nabasag po ito ay posible po siyang bumagsak dito sa 40 digits 1778. Pagdating naman po sa ating Hall Sweet indicator dito ay okay naman po yung kanyang signal. Ayan. Habang humahaba po yung kanyang sukat ay ayan, yung kanyang pangangatawan ay nananatiling malusog pa rin. Kaya nagpapahiwatig po ito na uptrend pa rin po tayo kay Shiba Inu. Kaya ito po ay nagsasabi na maski nakakaranas po siya ng consolidation ngayon ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Pero kontra naman po rito ang ating QQE mode indicator. Ayan, kahapon po ay nagbago na yung kanyang kulay. Naging kulay gray po ito. Sinyalis po ito na posibleng magkaroon ng trend reversal. Yan, kung pag trend reversal ay posible na po siyang maging bearish. Yan, magiging bearish yung market condition ni Shiba Inu or kung posible na rin po siyang magpatuloy sa kanyang pagsabog. Yan, ganyan po talaga. Kung pag nakakita po tayo ng kulay gray ay posible na pong magbago or may nabubuong isang momentum kung saan ay pwedeng ang mga bulls o yung mga bears. Kaya yan, kung pag kulay gray ang nakikita natin ay dapat ay maging handa tayo sa kung ano man yung magiging sunod na magiging trend direction itong si Shiba Inu. Kaya yan, dahil sa lumiliit po yung kanyang sukat ay ito po ay nagpapahiwatig na ayan nga, mukhang sinasabi niya rito na magkakaroon siya ng correction dito or baka babasagin niya
susubukan niyang basagin yung 40 digits 2775 kasi kulay gray. Ibig pong sabihin yan ay meron pong pagtatangka na susubukan niyang basagin ang support line natin dito sa 40 digits 2775. Kaya babagsak po siya. Kaya yan, sa mga gustong pumasok at saka mag-invest kay Shiba Inu, ay isa po itong magandang pagkakataon kung sakaling nabasag niya ito at bumagsak po rito sa 40 digits 778, ay isa po itong magandang opportunity para makapasok at makabili sa mas mababang presyo nito. Ngayon, kung i-check naman po natin yung ating weekly chart time frame dito, ay ayan na nga, meron tayong yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo rito ay ayan, lagay lamang po natin. Tapos lagyan natin ng price label. Yan po yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo. Nasa 40 digits 4582 at nagsisilbi po itong resistance line natin ngayon. Nakamit po niya ito noong March 4. Kaya yan, kung dito naman po sa ating weekly chart time frame ay nagpapakita naman po na maganda yung signal natin dito. Ayan, bullish na bullish yung ipinapakita ng dalawang indicator natin. Yan, lumalaki yung sukat ng ating QQE bar. Kaya mukhang dito po sa ating weekly chart time frame ay kung magkakaroon po siya ng correction ay posibleng hanggang dito lamang sa 40 digits 2775, pero magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat para muling patamaan ang ating ang 40 digits 4582 dito. Ayan, balikan na po natin ang daily chart time frame natin, kung saan ang aking technical analysis po rito sa magiging galaw ni Shiba Inu sa mga susunod na araw ay makakaranas po siya ng correction dito sa support line natin dito sa 40 digits 2775. Pero bantayan po natin yan kasi baka posible pong mabasag yan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.